syempre, nakakapag o nagbibigay pa rin siya ng threat doon sa unity ng church. At kung makikita nyo doon sa title ng ating handout, ang title na More Birds na nagte-threat ng disunity. So, ibig sabihin mga kapatid, maraming mga sin ang to, pero ang tatalakayin natin ay yung mga sin that threatens the unity of the church. So, pagpapatuloy doon sa sinimulan ni Deacon Jeff, yung gossip, another thing na ating pag-aaralan ngayon ay patungkol sa slander and flattery. Again, hindi lang yung slander and flattery, nandiyan din yung critical words at nandiyan din yung divisive spirit. Itong mga bagay na ito ay nag-create o nagka-threatens doon sa unity ng church. At itong mga bagay na ito, laging napupunta o napuput into words. Ito yung napuput into action through our words. So, makikita natin dyan sa ating introduction, there are many sins of the tongue, lying, gossip, which is yung tinalakay ni Deacon Jeff nung Sunday, ngayon naman yung slander and flattery. And other things like divisive spirit and also yung critical words. But we'll focus on the specific sin that threatens the church. So, kung tayo focus sa mga bagay na yun, marami pang malawak pang usapan patungkol sa slander at doon sa flattery, pero ang tatalakayin natin o mag-zoom tayo doon sa mga threat nito sa iglesia. At kung makikita natin na meron siyang threat sa iglesia, may isip din natin kung paano na siya magmamatter doon sa ating personal life. So yung pinaka-importante muna ngayon, maunawaan natin yung threat natin binibigay nito sa iglesia. So, slander. Number 1, yung slander. Number 2, yung slander. Ang sabi dyan, devil literally means slander. Si Satanas, o yung word na devil, ay literal na ibig sabihin ay slanderer. Ang sabi natin dito, because all the words of Satan are all lies and against the truth of God. So, si Satan, ang devil, ay slanderer. Dahil yun yung kanyang gawa. Yun yung kanyang words. O yun yung mga lumalabas lagi sa bibig na. So, pwede natin ma-accept that when we are slandered, we are doing the deeds of the devil. By the way, welcome back, Brother Ket. Masaya kami na ikaw ay nakabalik at ating nakasama sa pagsamba ulit sa ating Panginoon. Going back, na pagka tayo ay nag-slander, nagiging slanderer tayo, we are doing the deeds of the devil. According dun sa Theological Dictionary of New Testament, yung blasphemy, pagka inilagay natin sa Greek word, at ibig sabihin na ay blasphemia. At yung blasphemia ay ang other na definition niya is abusive speech, personal mockery. So, pwede kagad natin maisip na ito nga yung word ginagawa ni Satan, ano? At doon sa Septuagint, yung LXX na tinatawag ni Sister Grace, Septuagint, ito yung paglalagay sa Greek ng mga Hebrew words sa Old Testament para matunawaan ng mga Jewish na na lumaki sa Greek nation that time. Kaya nila ginawa ito ng Septuagint. Wala itong equivalent sa Hebrew word na yung word na blasphemia. Pero yung Hebrew word na ito, o yung Hebrew equivalent ng blasphemia, nakalagay doon sa team na religious, yung team nito ay religious dominant. So, ibig sabihin, nakapaloob doon sa mga Hebrew, pag pinag-uusapan nila yung blasphemy,
yung team nito is religious. Ibig sabihin, pagka pinag-usapan mo yung law, hindi ka dapat magkamali kung ano yung sinabi ng Diyos sa law. Dahil pagka nagkamali ka about dun sa sinabi ng Diyos sa law, ikaw ay blasphemer na kagad. Pagka nagkamali ka sa pag-intindi mo kung sino yung Diyos, idolater ka na kagad at blasphemer ka kagad sa kanila. Pag pinuput into shame mo yung pangalan ng Panginoon, you become a blasphemer sa kanilang mga mata. At pakikita natin yung tema na yan doon sa Old Testament ng paulit-ulit. Pagka sila ay nagkakaroon ng pag-dispute doon sa power ng ating Diyos. 2 Kings chapter 19 verse 4. Pag desecrating the name of God, pag dinedesecrate nila yung pangalan ng Diyos, violating the glory of God sa Ezekiel chapter 25 verse 12. At pag meron silang wicked speech against God. At gayon din sa New Testament, mga kapatid, yung blasphemy ay isang violation sa power at sa majesty ng ating Panginoon. Bibigay ko na lang yung mga other yung mga passage na pwede nyo makita yung word na blasphemia. Mamaya later, send ko na lang din sa inyo yung aking manuscript para makita nyo yung mga bagay na yan. Pero sa New Testament, ang equivalent nito sa New Testament, blasphemy is a violation or is violation of God's power and majesty. Gayon din, pagka when we slander or we are persecuting Christian, tayo ay, hindi si Brother Christian, si Brother Christian lang pinapersecute natin. Those who believe in Christ, when we persecute those who believe in Christ, we blaspheme God. So, kasama yun dun sa pag-blaspheme natin. 1 Timothy chapter 1, verse 18. So, ano yung slander? Bakit natin nilagay sa blasphemy niya? Dun sa Ephesians chapter 4, verse 31, yan yung ginamit na word for slander. Yung slander ay blasphemy niya. In fact, sa Genesis chapter 3, verse 2 to verse 5, chapter 3, verse 2 to verse 5, sinasabi dyan, o ipinapakita dyan kung saan nagmula yung blasphemy. Sabi dyan, yung word na ay blasphemia at yung pag-slander or yung blasphemy is sometimes using the word of truth by mixing it with lies. Tignan natin doon buksan natin yung ating mga Bible sa Genesis chapter 3 para makita natin, verse 2 to 5. Pero we are beginning from verse 1. Sabi dyan, now the serpent was more crafty than any other beast of the field that the Lord God had made. He said to the woman, did God actually say to you, you shall not eat of any tree in the garden? Makikita natin, ibinakita niya yung obvious truth doon sa sinabi ng Panginoon. Naalala natin sa chapter 2 ng Genesis, sabi ng Lord, you may eat lahat ng bunga ng puno, wag lang yung nasa midst ng garden, which is the tree of knowledge of knowing good and evil. So, in-state na yung obvious na truth. Sabi ni Satan dito, did God actually say to you, you shall not eat of the tree in the garden? So, obvious yung truth. Ginamit niya muna yung truth. At pagdating doon sa verse 2 to verse 5, and the woman said to the serpent, we may eat of the fruit of the trees in the garden. But God said, you shall not eat of the fruit of the tree that is in the midst of the garden, neither shall touch it, lest you die. But the serpent said to the woman, you will not surely die. So makikita natin kung paano binlaspheme ni Satan kagad dito yung word ng Lord. Pihook forward niya yung obvious truth para makuha o mag-agree silang parehas dun sa truth na yon. And then, nakuha niya na yung yung pag-agree ni Eve, ilagyan niya na ng lies yung truth dun sa verse 4. You will surely not die.
Sa pagsasabi ng totoo, ng katotohanan, nag-ibigin natin yung trust ng tao. Pero pagka nilanuan na natin ng lies yung truth, meron na tayong ibang motibo. Hindi na natin motibo na makaparangalan si Kristo. Ang nais na natin ay makakuha natin yung kanyang praise, hindi na para sa praise ng Panginoon. Dahil tinetear down natin yung katotohanan. Dahil sa ginawa ni Satan na yun, at i-direct niya, easily si Eve at si Adam doon sa way na gusto na puntahan nila, which is to rebel against God and to sin against God. Anong nangyari doon? O anong bunga ng bagay na yun? Ito ay nagtanggal ng union natin sa Panginoon, na communion natin sa Panginoon. Kung makikita natin kasi silitan, na yung unang nag-blaspheme against God. Dahil si Satan ay tinatawag na accuser sa Revelation chapter 12 verse 10. Ano yung sabi niya dyan? Now the salvation and the power of the kingdom of God and the authority of His Christ have come. For the accuser of our brothers has been thrown down, who accuses them day and night before our God. Si Satan ay palagi ina-accuse yung mga believer. Ina-accuse lahat ng tao. Ano yung ina-accuse niya dun sa tao? O doon sa mga saints? O doon sa mga mananampalataya ng Panginoon, questioning them about their salvation? Ligtas ka ba talaga? Bakit gumagawa ka ng kasalanan na ganyan? Bakit patuloy ka pa rin makasalanan? Ina-accuse niya yung truthfulness ng Panginoon. O yung truthfulness ng promise ng Panginoon. Ina-accuse niya sila doon sa, ina-accuse niya yung mga saints sa standing nila doon sa harapan ng Panginoon dahil doon sa kanila mga nagagawa ng kasalanan. So, slander by definition, mga kapatid, is saying something blatantly false about a person, like Satan doon sa Genesis chapter 3, and yung kanyang patuloy na ginagawa sa atin, whether they are present or not, with the intent of tearing down or tearing them down. At makikita natin yan yung sa Proverbs chapter 6 verse 16 and following. James chapter 3 verse 15 to 16. So, tingnan natin yung Proverbs chapter 6 verse 16 to 19. There are 6 things that the Lord hates, 7 that are an abomination to Him: hot eyes, a lying tongue, and a hands that shed innocent blood, a heart that devises wicked plans, feet that makes haste to run evil, a false witness who breathes out lies, and one who sows discord among brothers. So, ano yung makikita natin dun sa 7 sin na yan? Tatlo dyan, mga kapatid, from the word, o in a form of a word. Sa verse 17, a lying tongue. Sa verse 19, a false witness who breathes out lies. Another thing, one who sows discord among brothers. And hindi lamang yung sa paggawa ng masama sa kanila, but also to put malice sa kanilang kaisipan sa pamamagitan ng kanilang words or pag-slander sa iba. Gayon din sa James chapter 3 verse 15 to 16. Better na kung babasahin yung James chapter 3 verse 15 to 16, mag-ibisa kayo doon sa verse 18 para makuha natin yung buong context. So, sabi natin dyan sa definition natin, blatantly false o saying blatantly false. So, yung slander ay pagsasabi ng blatantly false. Slander is speaking falsehood. Pagsasalita ng kasinungalingan. Pagsasalita ng mga maling bagay. Patungkol sa ibang tao o sa katotohanan.
pag-ibig doon sa kasinungalingan, pag-ibig doon sa mga mapanirang salita. Slander is speaking lies. Maybe there's truth, but mixing it with lies, then the truth is not then the truth is not complete anymore. Then the truth mixed with lie is also a lie. So, ibig sabihin, pagka ninaluan na natin ng katotohanan ng kasinungalingan, hindi na, that is no longer truth. Dito po. Yun ay lies na ng tao at kasinungalingan na siya. Hindi na siya katotohanan. Ibig sabihin ng blatant false, speaking lie about a person. Pag slander, tayo nag-speak ng lie patungkol sa isang tao o patungkol sa isang katotohanan. Pag-deny dun sa katotohanan, sinabi another thing, whether they are present or not, we can slander in person or in their box. Pwede natin silang slander sa harapan nila, pwede din natin silang slander na hindi sila nakaharap. At sa kultura ng mga Pilipino, ang ginagawa natin o ang kasalanan natin kadalasan ay nakatalikod ang ating pag-slander. At totoo kung sinabi natin sa definition natin ng slander. Gayon din mga kapatid, with the intent of tearing them down. The intent of a slanderous person is to hurt the reputation of someone. Ang intention ng isang pag-slander, yung nagsasabi ng falsehood, ay para siraan, tanggalin yung dignidad ng isang tao. At dito sa bagay na ito, para makakuha siya ng glory. Hindi, para sa glory ng ating Panginoon. Dito sa mga magandang definition ng, or pagpapaliwanag ng ating definition, ngayon sinabi ni Jerry Bridges sa kanyang book na Respect and Mercy. Sabi ni Jerry Bridges dyan, do Christians slander? Yes, we do. We slander when we ascribe wrong motives to people, even though we can see their hearts or know their particular circumstances. We slander when we say another believer is not committed when he or she does not practice the same spiritual discipline we do or engage in the same Christian activities we engage in. We slander when we misrepresent another person's position on a subject without first determining what that person's position is. We slander when we blow out a portion or proportion another person's sin and make that person appear to be more sinful than he or she really is. The motive behind the slander is often to gain an advantage in some way over another person. In the business world, it is called backstabbing or climbing on the corporate ladder over other people's backs. But sometimes we Christians can do this kind of thing. In a Christian organization or a church, we can seek to gain an advantage over someone else by slandering that person. So, hindi po na natin makikita dyan. We slander when we ascribe wrong motives to people even though we can't see their hearts or know the particular circumstances. We slander when we make assumptions. Yung sinasabi ko sa unang we slander. Makikita niyo yung we slander dyan, 3 beses na ginamit yung we slander dyan. Yung una, we slander when you make assumption about their motives without proper knowledge of their personal circumstances. Magkukonclude kagad tayo. Ganyan yung inakto niya, siguro ganito siya. Sabihin na agad natin kay brother o kay sister. Ano yung ginawa ni Satan doon sa Garden of Eden? Naglagay siya ng malis dun sa words ng Lord, sa intent ng Lord sa kanila. And when we slander, adhere dun sa ginawa ni Satan, that we love those kind of words and words ni Satan. Number 2, we slander when we proclaim that the other believers are not Christian because they lack
because of their lack of commitment, like we have. Nasabi natin, ay, hindi siguro sila Kristiyano. Hindi siguro nila mahal si Kristo. Hindi talaga nila naiintindihan yung gospel. Kasi, wala silang commitment na katulad nung sa akin. Hindi sila nagpa-practice ng spiritual discipline katulad nung sa akin. Pagka pinag-uusapan natin yung mga bagay na ito, sa likod ng ating kapatid, or even kaharap ng ating kapatid, ganun natin siya tignan nang hindi natin tinatanong. Linaw yung kanyang belief o yung kanyang position. At sa mga pulpit minister at gayon din sa mga nagsishare ng gospel, wag kagad tayong mag-jump in pagka tinanong tayo ng difference natin sa ibang religion na magko-conclude tayo ng mali nila without proper knowledge. At pwede rin natin itong may apply sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Huwag tayong magsabi ng ganito kagad yung kanyang motibo o ganito kagad yung kanyang paniniwala without asking them kung ano yung kanilang reasoning o yung kanilang true position about sa matter na pinag-uusapan. So, we slander pagka hindi tayo nagtatanong. We slander pagka hindi tayo nagbibigay ng tamang representation ng kanilang beliefs at kanilang position. We slander when we tell to other about the sin of other. Apat pala yung we slander, sorry mga kapatid. When we tell other about the sin of our brethren. So, nag-slander tayo pag sinasabi kagad natin yung kasalanan na nakita natin doon sa ating kapatid without rebuking them first. At kahit nga i-rebuke natin, it is wrong na nirebuke ko siya o ganito yung sin niya. Parang hindi siya magandang bagay. Pero meron din namang proper na pag-testify about doon sa rebuking pagka kinailangan ng pagkakataon o edifying na i-testify mo yung pagre-rebuke. So, mga kapatid, kapag sinasabi natin yung kasalanan ng ating kapatid at ginagawa nating worse yung kasalanan ng ating kapatid, higit doon sa nakomit niya, nakomit lang naman niya, nagkamali siya ng paggamit ng isang words, so imbis na essence ang nagamit niya, nature, minsan, sinasabi na natin na, uy, grabe yung kasalanan niya, dinadagdagan na natin, ina-add na natin. Dinadagdagan na natin yung kwento. Kaya sa atin, di ba, talamak yung kwento mo yan, ikaw ang bida dyan. Kaya talamak yun. At totoo naman, na minsan, we add weight doon sa katotohanan ng pangyayari. So, we slander pagka ginagawa natin yun. Huwag natin gawing, huwag tayo mag-add dun sa kwento. At higit sa lahat, huwag tayo magkwento without first rebuking our brethren. So, dito pa lang sa sinabi ni Jerry Bridges, na-explain na kung ano yung slander. At naipapakita dito sa sinabi ni Jerry Bridges na yung ating pag-slander ay mimic or pag-copy natin doon sa ginawa ni Satan at patuloy na ginagawa ni Satan. At ito ay threat doon sa kinukwento nating tao at hindi lang sa kinukwento nating tao, again, yung team at yung motibo kaya natin tinuturo to, dahil para maiwasan natin yung disunity sa loob ng church. Threat to sa unity ng church. It tears down person, it tears down unity of the church. For by doing, we gain glory. Pagka kung titignan natin yan, dun sa pinakahuling portion na sinabi ni Jerry Bridges, ang motibo nito is to have an advantage doon sa ibang tao at sa loob ng church, sa samahan. Pagka nag-gain tayo ng glory, nagpuput din tayo ng hate doon sa other. Merong bang unity sa ganung bagay? Kung meron, kung nagagalit yung isang buong grupo sa isang tao, may unity ba doon? Diba? Walang unity doon. And malinaw na itong slander threat sa unity and also sa person ng isang mananampalataya. There should point natin o pinupunto natin, there should be no place for falsehood in the life of a Christian. Ephesians chapter 4,
verse 25. Sabi dyan, sa Ephesians chapter 4, verse 25, therefore, having put away falsehood, let each one of you speak of the truth with his neighbor, for we are members of one another. So, ito, in-exhort ni Paul sa Ephesians chapter 4, na sila ay mag-put off at mag-put on. Yung put off, yung dati nating sarili, yung mga malis, yung mga wrongdoings, yung pagmamahal sa kasalanan, yung put on is yung righteousness ng Panginoon. Pero hindi pa siya pupunta rito sa put on at put off. Nang sinabi niya muna, pinakita niya muna kung saan pinaguhugutan, bakit maganda yung pag-put off at pag-put on. Sabi niya dyan, having put away falsehood. Hindi tayo nag-put away ng falsehood, ha? Ang nag-put away ng falsehood is si Christ sa kanyang pagtatanggal ng kasinungalingan sa ating buhay by giving us the truth, by revealing us the truth of God. Si Kristo yung nagtanggal ng falsehood, at dun sinabi dyan, let each one of you speak the truth with each neighbor, for we are members of one another. So ito na yung pagmomortify ng sin. Knowing na wala ng falsehood sa inyo, wala ng lie sa inyo, i-practice nyo na siya. Knowing na tinanggal na ni Christ yung falsehood sa inyo, mag-vivify na kayo. Yun yung sinasabi ni Paul sa atin. Kaya yung punto natin, there should be no place for falsehood in the life of a Christian. So dahil dinala sa'yo yung katotohanan ni Kristo, mag-enjoy ka pa ba sa lies? Mag-enjoy ka pa ba sa falsehood? At another thing doon, tayo ay binuklod niya ng kanyang katotohanan sa iisang katawan. So when we practice falsehood, we tear down yung unity ng church. Yung danger ng slander, it leaves unfair negative perception. It leaves a negative perception. Dahil alam na natin, dahil sinabi na natin sa iba, pag nag-slander tayo, yung ating mga assumption, tsaka yung accusation natin, dun sa isang kapatid, meron na kagad pagiging unfair doon. Nagput na tayo ng malis doon sa person ng ating kapatid. Unfair. Dahil hindi natin siya nabigyan ng pagkakataon na i-defend yung kanyang sarili, yung kanyang position, yung kanyang true belief. Dahil nagkaroon na tayo ng assumption, nagkaroon na tayo ng accusation doon sa kanya. Hindi muna natin siya naitanong. Ano yung pinaka-the best na pwede natin gawin para maiwasan natin na tayo ay mag-assume at mag-accuse ng falsehood sa ating mga kapatid? Rebuke. Confront him. Pagka meron kang di naiintindihan, kausapin natin personally. At ako, alam ko, lahat tayo ay guilty dito dahil lahat tayo ay patuloy pa rin na makasalanan. At itong teaching na to ay tinatawag tayo sa repentance at pananampalataya sa Panginoon. Another thing, doon sa danger ng slander, pride grows because as we slander others, we are enhancing our listener perceptions of ourselves. Hindi napupunta sa Panginoon yung glory. Napupunta sa atin. Yung motive natin, kaya natin i-slander yung isang tao, para makita nila na, siya pala ay righteous. Siya pala ay mas Kristiyano kaysa sa isang Kristiyano na ito. Sobrang gutom natin o sobrang takaw natin sa glory. Sabi ni John Bloom sa kanyang libro, sometimes we have a very real concern about someone, but we share it with someone who cannot benefit from or help with the concern. We do this because we simply want our listener to think worse of a particular person. Makikita natin na kaya natin sinasabi yon para ma-justify yung ating nararamdaman, maibigay yung glory sa atin, at maibaba yung ibang tao.
or if we share a concern with an appropriate person, we can sometimes indulge our speculation or presumption, mixing them almost imperceptibly, sorry, with facts for our listener, distorting the concern in order to sway an outcome in a direction we desire. Like Satan, nagput siya ng malis dun sa words ng ating Panginoon, doon sa glory ng Panginoon. Ano yung kanyang intent? Again, balik tayo dun sa ating sinabi kanina. Nilid niya dun niya si Eve tsaka si Adam sa way na gusto niyang daanan nila yung kanilang sariling glory and to rebel against God. So, ganun din tayo. Minsan, nililid natin yung ibang tao sa glory natin. Eto siya, oh. Eto yung tama. Eto siya. Yung sinasabi naman natin, assumption lang naman natin at accusation natin, hindi natin siya tinanong. Hindi natin siya kinausap. So, hindi na pupunta sa Lord yung glory. Yung glory ay laging nandun sa unity ng church. Nandoon sa pag-ibig ni Kristo sa kanyang iglesia. Kung iyang bagay na yan ay pagkasiraan ng iyong kapatid, ibig sabihin, hindi mo nire-respeto yung pag-ibig ng Diyos na pinag-isa niya yung katawan ng kanyang mga hinirang. Pagka kinukuha mo yung glory, you rebel against God dahil para sa'yo, mas mabigat yung sarili mong glory than sa unity ng church o katawan ni Kristo na kanyang pinagkamatayan. Kung meron tayong sin ng slander, and ako rin, kung meron tayong lahat na slander, we must repent sa bagay na yan. At gayon din, itong teaching na to, para maiwasan natin yung disunity sa church. Alam natin na bata pa tayong iglesia, naiwasan natin yung mga bagay na ito. Some way, rebuke, at confront yung isang matter kung meron tayong hindi naiintindihan. Sabi nga natin, di ba, mga mature na tayo. Hindi pwedeng pumasok sa membership ang hindi mature, na hindi mo naiintindihan yung mga bagay-bagay. Tapos ngayon, dahil gusto mo na sarili mong glory, aaka nang hindi mo naiintindihan yung isang bagay at mag-a-assume ka at mag-a-accuse ka sa other for your own glory. So, practice natin, huwag tayong maging imbalance dun sa mga pinapaniwalaan natin. Another thing that threats the unity of the church is flattery. Note, just like the other sin of the tongue, flattery has been tolerated too often. So, itong flattery ay isa sa mga nane-neglect natin. Bakit natin nane-neglect yung flattery? Kasi inisip natin, baka mabalikan tayo na tayo pa yung sinungaling. Minsan, iniisip natin, naku, baka pag sinabi ko sa kanya na hindi dapat na sinabi yung flattery na yun, sabihin, totoo naman na ganito siya, magaling siya, bakit ayaw mong sabihin? Hindi, parang lumabas pa, ikaw yung nagsisinungaling. Another thing na kaya hindi natin kino-correct yung flattery o hindi natin maiwasan yung flattery dahil lalabas na tayo ay insecure. Baka pagka sinabi kong hindi totoo yung sinasabi niyang flattery or yung praise na sinasabi niya lumabas na insecure ako. Dahil minsan pag kino-correct natin yung flattery, ma-accuse tayo ng nawawala yung confidence ng kapatid natin. Bakit mo pa kino-correct yung bagay na yun? So, di ba, na kadalasan ito yung nasa isipan natin, kaya pinapalampas na lang natin yung flattery. Yung definition ng flattery is saying a positive things that are false. Proverbs chapter 26, verse 28. Tayo ay nagsisinungaling para maiwasan na maka-offend tayo. While meron namang other option to say yung katotohanan without offending others. Pwede tayo magbigay ng pag-praise dun sa kanyang hard work, so dun sa kanyang effort. Para maintindihan natin yung bagay na to, magbigay tayo ng example. Halimbawa,
may pinakita yung kapatid natin na kulay ng kanyang kasuotan. Bagay ba sa akin itong pink? Or bagay ba sa akin itong blue? Instead na sabihin na, kung hindi bagay sa kanya, instead na sabihin natin sa kanya na hindi bagay, mas offending nga naman. Pwede nating sabihin na, uy, maganda yung idea mo nung pag-mix ng kulay, pero parang mas bagay sa'yo yung ganitong kulay. Nagets nyo? Hindi siya offending, pero nagsabi ka ng totoo. Instead ng sabihin mo na, bagay, kasi di naman bagay, you are lying. Di ba? We see that we can say the truth without offending and tearing down the confidence of others by complementing their ideas and effort. Isa sa mga bagay pa dito, ano yung kadalasan na nangyayari sa atin? Sa drawings. Maganda ba kung makareact ka, kung mag-flatter ka or magbigay ka ng praise sa kanya? Ay grabe, parang si parang si Da Vinci Ganun na kagad. OA na kagad. May flattery kagad. Hindi dapat. Pwede mong sabihin na mas okay siya doon sa una mong art na ginawa. Pero tingin ko, may improve mo pa. 'Di ba? Hindi naman siya nakaka-offend at hindi ka nag-lie. Yung flattery, mga kapatid, sobra-sobrang papuri. Higit doon sa tunay na kondisyon ng ipinapakita at nangyayari. The sin of flattery is tolerated because in our age, rampant yung philosophy na not to offend. Huwag tayo mag-offend. Kaya yung flattery uso sa atin, ayaw na natin mag-offend. Hindi naman natin motive talagang mag-offend. Wrong na mag-offend talaga. Pero hindi ring tama na gawin tama yung isang bagay by saying falsehood. Maitatama mo ba yung isang mali ng isa pang mali? Di ba? Kasabihan niya ng ating mga magulang, ng ating ng mga lolo natin. So, hindi na itatama. So, yung flattery ay iwasan natin. Isa yung pwede nating makita dito, ito ay hindi nagbibigay ng warrant sa atin para magkaroon tayo ng offending words. Na pagka pinakita sa'yo kagad yung art, ay pangit. Para hindi ako magsinungaling. Hindi ganun. Ito ay nagwa-warrant sa atin na tignan natin yung ating mga salita. Kung ito ba ay napupuno ng truthfulness, pwede tayo magbigay ng praise sa ibang bagay. We are saying that if it's not good, or force us to lie, do not make any flattery. Instead, praise other aspect doon sa kanyang work at doon sa worth nung kanyang ginawa. Yun yung iba yung ano mo. Ano pa bang para maintindihan natin? Sa ulam. Di ba? Pag may ulam, niluto, halimbawa si Brother Aljon, at adobo yung kanyang niluto, pero nalasahan mo, lasa siyang tinola, parang authentic na authentic, sobrang flattery. Pwede nating sabihin, uy, thank you bro, hindi na kami nagluto ng pagkain dahil nag-ano. Praise mo siya without saying lies. So, hindi warrant na maglay tayo dahil lang ayaw nating maka-offend. Merong ibang way to give him encouragement. It is usually done to advance oneself. Yung flattery ay nagbibigay ang motibo nito ay para mabigyan siya ng papuri. Sabi ni Mark Jones, flattery appears to be one's friend to all, but the desires for self-advancement is a form of a slavery that masquerade a kindness when in fact it is selfish that is driving the praise. Yung aim ng flattery is to be likable para sa lahat. Sobrang likable mo na dahil lagi ka nagbibigay ng papuri, yun yung aim mo. Mas gustuhan ka ng lahat. Hindi ka nakaka-offend, kaya ang sarap mong kasama. Pero hindi naman nating aim mag-offend. Ang aim natin is to say truth in a graceful manner. So, dapat hindi natin aim na maging likable tayo, but makita si Kristo sa atin. Hindi
hindi yung maging likable yung person mo o kunin mo yung glory, but to ascribe glory to God. Flattery is always excessive praising in public, whether true or not. Sabi ni John Owen, there is no detraction worse than to overpraise a man. For if his worth proves short, or what report doth speak to him or of him, his own actions are ever giving the lie to his honor. Excessive flattery makes a man to be callous. So, hindi nakakatulong ang flattery, yung excessive flattery. In fact, ginagawa niyang bulag yung isang tao. Iniisip niya na wala na siyang kailangan na improve. Puro flattery yung sinasabi sa akin eh. Okay naman ako. Okay naman tong ginagawa ko. Wala naman ako naririnig na maganda na criticism about me. In fact, sabi nga nila maganda yung ginagawa ko. Di ba? Ginagawa natin bulag yung ating mga kapatid pagka tayo ay nagpa-flatter just to gain yung kanilang approval sa atin. Disclaimer, it is a fine to appreciate a person, to encourage them, but not too much. Huwag naman higit dun sa worth nung ginawa nila. Huwag naman higit dun sa sinasabi niya at dun sa kanyang pinapakita. Sabi sa Hebrews chapter 10:24, stir up natin yung one another with love. And, stir up natin one another to love at sa good works. Tamang magbigay ka ng papuri. Hindi lang puro rebuke, magbigay ka ng papuri. Pero yung too much praise, hindi yan nakakatulong, especially yung praise mo, lie. O wala sa truth ng nakikita ng mata, ng spiritual things na sinasabi ng Panginoon, hindi yan nakakatulong. Yung stirring up one another, hindi ginagawa sa pamamagitan ng flattery. Pero ang stirring up ay ginagawa by commending what is good with grace and truthfulness. Yun yung tamang pag-stir up to one another. Sa context ng marriage, mga kapatid, kinakailangan yung appreciation. Katulad nung sinabi doon sa Proverbs chapter 31, sobrang hirap ko dito dahil sa context ng marriage. Diba? Sabi yan sa Proverbs 31 verse 29, many women have done excellently, but you surpass them all. Sabi dito, kailangan naman nating i-praise yung nagagawang mabuti ng ating asawa para mas ma-encourage siyang gawin pa ng patuloy yun, yung pagsaserve sa atin bilang lalaki. At gayon din yung asawa nating babae, pwede nating i-praise ng patuloy yung kayang gawin ng ating husband para patuloy niyang gawin yun at masatisfy tayo doon sa marriage. Hindi yung panayang hanap natin ng mali or minsan yung pagka nagpa-flatter, nagbibigay tayo ng flattery sa kanya, ng maling praise dun sa ginagawa niya, iyon yung ginagawa niya lalo. Akala niya kasi iyon yung gusto mo. Ngayon, sumusobra na yung ginagawa niya yun, nauuwi tayo sa away at hindi sa magandang pag-uusap. Yung danger ng flattery, mga kapatid, pride grows in the heart sa isang person na laging nabibigyan ng maling papuri o sobra-sobrang papuri. Nagiging gutom na siya dito, ito na yung hinahanap-hanap niya at nagkakaroon siya ng kalungkutan kapag hindi niya na nakukuha yung bagay na ito. So, ito yung danger ng hindi na nakokorek. At di ba sinasabi natin kanina, nagkakaroon ng callous heart, nagkakaroon ng blindness sa kanyang mata. Another thing na danger ng flattery, the most common recipient of flattery, words at home are children. And children. Makikita natin dyan, mga kapatid, how sly a degree of flattery will often awaken emotion of most disgusting self-conceit, even in individual of mature minds. How few people are there who can bear praise. Vanity is almost a universal sin. None are so low and none are so high as to be freed from its power. So, ang sinasabi lamang dito,
ni John Abbott, kung yung mature mind niya hindi nakakatakas doon sa sa danger ng flattery. Nagkakaroon pa ng pride yung mature mind How much more yung bata? 'Di ba minsan yung bata, pagka pina-flatter natin ng gusto, ayaw natin matanggal yung confidence niya. Ayaw natin na mahiya na siyang gawin yung mga ginagawa niya, kaya hindi natin kinokorek yung wrongdoings niya. So pagka ginagawa natin yung bata, ano nangyayari paglaki? Nagiging, ang tawag natin, sutil. Spoiled kasi yan. Di kasi sinaway ng magulang. Hindi nalaman kasi ang alam kasi ng bata, tama yung ginagawa niya. Ganun din sa atin. Akala nung mga sinasabihan natin ng flattery, tama yung kanilang ginagawa. Kaya wala nang puwang doon sa correction. So ito yung danger. Ano nangyayari? Nagiging nakaka-offend na yung tao na yun palagi sa loob ng church. At dahil sa mga offense na kanyang ginagawa, patuloy na nagiging divided yung church. Maaaring ma-divide yung church. Another thing, critical speech, definition, negative comments about someone that may actually be true but isn't necessary to be said. So, kadalasan to doon sa word na prangka. Pagiging tactless attitude is usually due to lack of self-control and sensitivity. Sabi sa Proverbs chapter 10 verse 19, when words are many, transgressions is not lacking, but whoever restrains his lips is prudent. Familiar ba tayo dun sa proverb ng mundo na less words, less mistakes? Kinuha nila dito sa Proverbs 10 yun, verse 19. Di ba, pagka minsan, sumusobra na yung sinasabi natin, dumadami din yung pagkakamali natin. Imbis na, ang gusto mo lang sabihin, brother, you are sinning. Ngayon, na-condemn mo na siya, na halos binigyan mo na siya na siya ay kinat off na ng church. Makikita natin yung critical speech na pag sumusobra yung words natin, pag gumagrabe na yung words natin, sabihin lang natin yung totoo. Sabihin lang natin yung ating problema. Huwag na nating dagdagan yung mga salita natin. Parents usually struggle with being critical with their with their kids. Alam nyo yung nararamdaman ng isang bata pagka sobrang napapagalitan. Ang gusto lang naman sabihin ng nanay mo, pag mong galawin yung baso, mababasag. Anong sinabi na doon sa paghuhugas ng pinggan? Sinabi lang na hindi mo hinugasan kagad, binabad mo lang. Anong dinadagdag kadalasan ng isang parents? Ang tatamad nyo, na-generalize na, wala ka nang ginawa sa buong buhay mo. Ganon din tayo sa church. Minsan, na ito lang yung ginawa mo, lumalaki yung ginawa mo, parang ang dating, lahat na ng ginawa mo sa buong pagiging Kristiyano mo ay mali. So, pagka tayo ay parents o tayo ay magkakapatid sa Panginoon, sabihin lang natin kung ano yung pagkakamali ng ating kapatid. Sabihin lang natin yung nararapat niyang malaman para siya ay mag-repent. Sometimes we'd rather stretch the truth and say little white lies. So, little white lies, yung tanong last week, yung white lies, sabi nga natin kanina, pagka nahaluan ng lies yung truth, it is no longer truth. So, yung aim natin, kaya tayo nagwa-white lies, para empower yung truth. Hindi natin kayang i-beautify yung truth. It is already beautiful. It is already magnificent. Sabihin lang natin yung truth. Huwag na tayo mag-add ng ano. Kaya white lies, di ba? Positive daw yung ano nito outcome nito And sa mga pulpit minister, magandang bagay ito na malaman natin. Sometimes, baka mapunta tayo sa position na we have to invent things or invent situation para masabing to enforce yung truth. Pero, hindi natin kailangan gawin yun. Sabihin lang natin kung ano yung sinasabi ng scripture. Sabihin lang natin kung ano yung sinasabi ng passage. At gayon din, dahil doon
Sa puso na naghahangad lamang ng katotohanan at naghahangad lamang ng katotohanan ng Diyos, tignan natin kung ano yung ginawa ni Kristo para ipaunawa sa atin yung katotohanan. He is honest with grace. Ganon din yung ating sabihin. Ganon din yung ating sabihin sa ating mga kapatid. Another thing na nagte-threat sa unity ng church ay yung divisive spirit. Using the tongue to gather and gain allies instead of speaking directly to people involved. So, divisive, siya yung spirito niya is to divide. Sabi sa Proverbs chapter 6 verse 19. Ngayon din sa 1 Timothy chapter 6 verse 4 to 5. He has an unhealthy craving for controversy and for quarrels about words, which produce envy, dissension, slander, evil suspicion, and constant friction among people. Ito yung kailangan i-identify natin sa kausap natin kung siya ay merong ganitong spirit. Kung yung kausap ba natin merong divisive spirit. Kung yung kanyang intention ba is to divide. Pwede naman tayong mag-usap-usap. Pero dapat intindihin din natin kung yung spirit ba ng kausap natin o yung nagbibigay sa atin ng payo at tulad nung last week sa Sunday school. Sa mature natin sabihin yung ating mga problema. Kasi baka naman yung pinagsasabihan natin merong divisive spirit na ito yung gusto. Ikukwento ka pala sa iba. Pero hindi ko sinasabing ikukwento tayo ng bawat isa. Ang natin dito, iwasan natin yung magkaroon ng divisive spirit. Huwag tayong magutom doon sa mga sinabi dito na controversy, quarrels, envy, dissension, slander, evil suspicion, putting malice sa others. Huwag yun yung maging ating usapan. Mapapansin nyo yung merong divisive spirit kapag ang kanilang laging buong bibig o yung kanilang nais na pag-usapan yung mali ng iba. Ito yung kanilang kanilang spirit na nagre-reign sa kanilang buhay. O kamusta na yung update dun sa ginawa ni Ito yun. At I know we are all guilty sa bagay na to. At pwede nating immortify by looking unto Christ kung paano niya ginunite yung kanyang church. Tanggalin natin yung ating mga intention to divide the church, to gain glory. But aim sa unity ni Christ at dun sa glory ng ating Panginoon. How do we mortify these sins of the tongue? Be content in what Christ says of His people. Maging kontento ka kung ano yung sinabi ni Kristo sa kanyang mga nilikha. Sabi ni Mark Jones, do we really need to hear more than what Christ will tell us? Well done, good and faithful servant, are words that are promised to the faithful by Christ Himself. Yet, we want to undo Christ when we say this servant is worth more than 1,000 others. Pag nagpa-flatter tayo, pag nag-slander tayo, pinapasinungalingan din natin yung sinabi ni Christ o yung hinihigitan pa natin yung mga pangako ni Christ. Another thing, be discerning and evaluate your motives. Bago natin ibuka yung ating bibig, bago tayo magpayo, bago tayo mag-confide ng ating problema, evaluate our motives. Discern natin kung ano yung ating heart. When we have concern, talk directly to the person involved. Matthew chapter 18, i-practice natin yung first step. Kung may concern, let us talk about it. Let us sit down with yung mga person na involved sa bagay na yun. Huwag natin ikwento agad. Si ganito nga
burden ako. Si ano kasi, nung nakaraan, ganito. Iwasan natin yung bagay na yun. Kausapin kagad natin kung burden talaga tayo sa kanila. Cultivate Christ-centered conversation at home and in fellowship. Cultivate natin yung Christ-centered fellowship instead of talking about problems ng ibang tao at talking about dun sa sin ng ibang tao. Let us cultivate na tayo ay mag-usap patungkol sa gospel. Cut off flattering lips. Look forward to the time when we will all have glorified tongues. So, mag-enjoy ka ba? Dun sa may glorified tongue, kung ngayon, ang enjoy mo ay yung mga slander and flattery. Yung pagde-divide ng church. Kung nag-look forward ka sa glorified tongue, we must enjoy na yun ngayon. We must practice na yun ngayon. Dapat nararamdaman na natin ng puso natin yung bagay na yun. Again, mga kapatid, wala pa tayo sa kaustuhan. May mga nagawa tayo na nasabi kanina sa lecture at sa mga nakaraang lecture. We must mortify those things. We must mortify those sins and aim for the unity of the church instead gaining glory. Ascribe glory to God by maintaining the unity of the church. Let us pray. Panginoon naming Ama, maraming salamat sa umaga na ito na ibinigay mo sa amin upang kami ay mag-aral at kami ay matutunan, Panginoon, yung mga bagay na nagiging neglect namin na natignan at nakakalimutan namin na immortify. Patawarin mo kami kung kami ay nag-cause ng division, nag-slander sa aming kapwa na siyang naging dahilan upang kami ay magkaroon ng disunity sa church at gayon din ma-tear down namin yung person ng aming kapatid na siyang inibig mo at pinagkamatayan sa krus. Dalangin namin, Panginoon, gabayan kami ng banal na spirito sa pamamagitan ng preaching ng gospel na patuloy sa pulpit at gayon din sa aming mga devotion upang ma-mortify yung sin na ito at mapapurihan ka sa aming buhay as we maintain the unity of the church, the harmony inside the church by working for your glory with love and unity. Maraming salamat, Panginoon. Ika'y aming dinadakila at pinasasalamatan sa umagang ito. Ang aming dalangin ay sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas ni Jesus. Amen.